Wala na hapon, mga hungry minds. Kamakailan lamang, bubong ng kapitbahay namin ay pinapaayos. At isang beses nagkakapi yung tatlong panday. Ipagtsikahan ako sa kanila. Mababait naman sila. At hanggang mapunta yung usapan namin doon sa impeachment. Tinanong ko sila, ano tingin niyo sa impeachment? Yung dalawa, hindi nila alam kung ano yun. At yun, hindi nila alam na nangyayari yun. Wala sa malay tao nila yung nangyayaring impeachment. Yung isa, medyo nakapag-aral at medyo may edad, sabi niya, yung inspectment, inspectment daw. Oo. Sabi niya, ano lang yan, pera-pera lang yan. Tama siya, no? Ah, Talaga naman, no? Pero they represent a huge percentage of our population. Kasi itong mga taong to, busy sa paghanap buhay. Wala na silang ah, pakialam sa politika o sa nangyayari sa mundo, no? Ang mas importante sa kanila, may dadalhin silang ulam pauwi, no? Para sa pamilya nila at pambaon ng mga bata bukas, no? Meron na namang bagong circus in town, new circus in town. Ito nga instatement. um, ah, ah, Talagang pinilit nila, no? Talagang pinilit nila. Tsaka bago magsimula, pinaaresto pa si Senator Marcoleta na alam nilang matinik, ayaw nilang makasali doon, no? At pilit na binabago ang rules, no? Na kasi sa ligang batas kailangan mo ng 16 na senador to convict. Gusto nilang babaan yon. Hindi pwede sa batas yun. Kaya mag-petition sila sa Supreme Court. Sigurado naman kahit si Chief Justice Davide nagsasabing huwag niyong baguhin ang batas, kailangan talaga 16. Pero pipilitin nila yon na bumaba kasi nakakulong daw yung iba. No? Ano ba to, bro? Kitang-kita mo naman na kinain ng buhay ng defense yung prosecution, ano? In fact, maraming mga abogado tulad ni na Attorney Rowena Guanzon, na Attorney Mike Operario, na nagsasabi na very obvious daw na fishing expedition to ng prosecution kasi wala naman talaga silang ebidensya, no? Imagine, gusto nila si BP Sara pang mag-produce ng ebidensya. Kayo nag-accuse. Dapat kayo ang may ebidensya. So, obvious naman. Saka, itong mga defense lawyer, mga litigation lawyer pa eh. Yan ang hanap buhay nila. Itong mga abogado na naging politiko, naging congressman, ano bang hanap buhay nila? Maleta. Okay ha, obvious kinain sila ng buhay ng defense, no? Pero at the end of the day, uh, it will be a numbers game kasi impeachment is not a juridical process, it's a political exercise, no? Boboto pa rin mga yun in accordance with their political alliance or in accordance with how much maleta are given to them, no? Ganun pa rin ang botohan diyan, not on evidence anyway, not on the merit of the case. Ganun pa rin yun, but they don't have the numbers. Kung they don't have the numbers, Flap, bakit nila tinuloy pa to? Imagine gumagastos ng 25 million a day. Sa 3 araw lang, 125 na. Ilang araw pa yon. Yun na yung amount na sabi nila ninakaw ni BP Sara na kininir naman ng COA. Oh. Ah, Kasi tinuloy pa rin nila to divert the attention of the people from the flood control scandal. And number two, they're hoping na sa mga lalabas na mga pag-uusap dyan sa impeachment ay uh, masisira yung reputasyon ni VP Sara at babagsak siya sa rating. 2023 pa nila sinisiraan si VP Sara. Pataas na pataas ang rating, si BBM, yun ang bumaba, bumulusok. No? Ngayon, -25 na raw. Ano ba yan sa bagong survey? Kalimutan ko yung survey firm yun. No? Ah, at ano yung Pilipino kasi is for the underdog. Inapi nila si BP Sara. So, lalong nagkaroon ng suporta si BP Sara. No? Ah, Nakakalungkot lang kasi sa ginagastos nila dyan sa impeachment, no?
Ang daming Pilipino naghihirap at ang ibang bansa ngayon ay naghahanda, ah, sa parating na Super El Nino. Ang ibang bansa ngayon ay nagpaplano kung paano maka-cope sa mataas na presyo ng gasolina kasi yun nga, tuloy na naman yung giyera sa Middle East, ano? And pagbomba ng US, dumanti ang Iran, ang presyo ng crudo, no, parang rocket ship na umakyat sa langit, tumaas, bigla, pumutok talaga ang presyo. Kaya naghirap na naman to. Okay, ano ba to? Something is, of course, alam naman natin yan, something is very wrong with the culture. No? Yan nakikita natin sa politics, tapos padasal-dasal pa, no, invoking the name of God. But that's why I never like religion because as a student of Frankfurt School, I know religion can always be used as an ideology to legitimize a particular interest. No? Balikan natin yung tatlong panday. Hindi naman kailangan na lahat ng Pilipino ay aware, lahat ng Pilipino ay nakikibaka. Sa kasaysayan, ang talagang nauna sa mga revolusyon ay yung mga intellectual, no? Mga middle class, yung mga studentry, mga estudyante. No? Ang iba sasama naman na lang naman kung alam naman nila na yung pinaglalaban mo ay tama. No? Pero ngayon, sinusuppress ng simbahan. Dito nga sa amin kasi yung simbahan doon may loudspeaker. Isang linggo, narinig ko yung humili ng pari na mag-move on na raw sa flood control issue. Kasi nag-punta dyan, tagulan na naman. Grabe na yung bilbil yung ninakaw, tapos move on. Ganyan sila mag-isip kasi ayaw lang talaga nila si Sara maging presidente kasi sabi ko nga, ayaw humalik, hindi nila hawak ang mga Duterte. Gano'n ang mga religion din, control, power, money. Kaya ito yung nangyayari sa atin ngayon. It's always my thesis na as long as the Filipinos are very religious, walang mangyayari sa bansang ito. Hindi nag-iisip, nagpapaloko sa mga Amerikano. Uh, Kawawa ng Pilipinas habang yung mga kapitbayan natin ay talagang umaasenso. Ngayon, tinutulak pa tayo sa digmaan. Pero lahat may hangganan din. Parang may alam si mismo Harlika eh. Kasi nung surprise rally nung Iglesia, sabi niya, busy sick. Pwede sinabi ko ano. Ngayon naman, may mga pinapaniwatan siya. Alam mo, baka biglang ma-overdose si Bangag. Pag biglang pumalik yung ng hangin. So, hindi may alam siya. Kaya nangangamoy-ngamoy kaya pa eh. Kung ano ba talaga mga balikas sa loob. So, abangan natin.